Ito pa rin ang Pro Pinoy, higit sa programa. Ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang CEO at founder ng Mommy Ice Food Corp, Mr. Albert at Mommy Ice Angeles. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po, Ma'am Joanna. Good morning, Mommy. Good morning, Ice. Mommy Ice, Mommy Sir Ice, Albert. Albert, good morning. Wow, kanina, pagpasok pa lang dito ng Burgers. burger, sabi ko, wow, are we in the island of Lilliput? Why ko? Kasi pang giant yan eh. Giant burger. But hindi mo ba alam yung istorya ng Lilliput? Hindi ko. Si Gulliver? Hindi. Hindi mo alam? Pasensya ka na kung... Nag-aral ka ba? Hindi. Noon hindi. Nakaligtaan ko yan. Yung nadaanan mo yan, yung Gulliver, yung giant. And then, napadpad siya sa island ng Lilliput. Na yung mga tao doon, yung mga tiny lang. Parang trolls. Di ba? Sige ko, titingnan ko. Kasi baka- ang lalaki ng hamburger eh. So, parang ako yung one of the inhabitants ng island ng Lilliput. Tapos dumating si Gulliver, ganyan yung dalang hamburger. Wow, interesting subject today. Yes, episode. Episode. Okay. Who's going to start? Mommy or Albert? How did you come with giant with this kind of business? Yes po, kasi po, during pandemic po, very basic lang kasi mga burger natin, same size. So, naisip po namin, why not create a family size ng burger? So, we come up with this concept po. Yeah. family size. Yes po. Something that attracts right away. Yes po. Di ba? You need to be creative po kasi sabi nga kung papasok ka sa isang business, hindi mo pwede siyang gayahin lang. So you need to be Innovative. yes po. Kaya dapat meron ka talagang something na kakaiba dun sa product mo. So, kumusta naman yung reaction ng tao? Dahil ako, Feedbox. I was, napapawaw ako eh. Gulat. I was Na-amaze. awed. I was amazed by the size. So, ano naman yung reaction ng ating mga customers? Yun po, sobrang overwhelming po. Kasi like, yung lugar, bumibili sa amin, 250 packs ng burger Wow! buns and burger patties. So, na-overwhelm po kami masyado. And then, sabi namin, okay, sige, tuloy natin to. Kasi, okay pala siya sa market. Siyempre, kasi, like Busog. for example, okay, comparison, magkano ang presyo niyang giant burger na yan? Well, depende po kasi sila sa Nilalagay costing. nila. Opo. Like, sa mga nilalagay din nila. Let's say cheeseburger, giant cheeseburger. Actually, meron kasing mga ibang client namin po. Ang ginagawa nila is parang overloaded. So, they put cheese, they put bacon, they put egg fries, everything na po nandun sa isang Lahat. Okay, platter so nila. Mommy Ice Burger Overload, Yes, magkano? mga ganun. So, it ranges po sa mga client po namin. Sila po yung nagbebenta doon sa mga stores nila. So, it ranges po from 299 pesos and more than po. Minsan, Wow. meron kaming client, 999. That's the overload na nakalagay sa... Sobrang laki na po Yes nun. po. Yes po. Kompleto na po yun. Hala, grabe. Yes. Ito po ba yan? Yan. Wow. Pag kumain yung pamilya mo niyan, wala nang hapunan. Opo. Yes po. So, Sold bigas na. Yes, Dahil so- mabigat yan eh. That's heavy. Of course, beef is heavy. Yes. Ah, And hindi the mo basta buns. hindi basta maano yan, matutunaw. Tapos may tinapay ka pa. Busog Di ba? talaga. I'm curious, no? Sabi mo, ng aming mga stores, ibig mo sabihin, you supply the stores. Supply. Yes po, lang. we are manufacturer po. So, kami po talaga yung nagsusupply sa mga burger shops po, burger stores na nationwide po. Oh, So, wow. yes po. But of course, you started na during the pandemic, diretso sa household, di ba? And then, yung transition na yan from the household to the stores, how did it happen? Yes po. Actually, naging maganda lang, nung nag-start kami po talaga is naging reseller lang po kami. So that time is just, we want to be, parang gusto namin masustain lang yung araw-araw namin, mga pang araw-araw namin yung expenses during the pandemic time. And we are in the garments business po kasi. So that time wala kaming choice kung hindi magbenta online. I'm not a fan of e-commerce that time eh. Pero that time wala kang choice kaya ibenta mo siya online. So that's why I said to my wife na
magbenta ka ng frozen. That time kasi is frozen is talagang boom. Mabenta. That time. So, nagbenta ka ng frozen online. Then kahit pa isa-isang kilo lang, bumibili lang kami. Then we tried it na ibenta sa market. Then naging maganda naman po yung tanggap nung market sa amin. So, nakita namin na meron siyang market. So, sabi namin, nung time na inaral namin siya, hindi ka pwedeng magaling sa lahat ng bagay eh. So, marami kaming products na frozen goods. So, nakita namin yung burger patty, kakaiba eh. Kasi parang sa atin, walang nag-iisip na burger patty, ito, parang hindi nila masyadong pinapansin. So, that time nakita namin yung numbers, it increased. Talagang sabi namin, let's focus on this. So, we started focus on now, dun yung sa isang bagay. Diba sabi nga, hindi ka pwedeng magaling sa lahat ng bagay. So, we choose one, which is the burger patty. So, nandun kami nag-focus. Yung burger patty na yun, nung umaangkat lang kami, maganda pa rin, tuloy-tuloy. And sabi namin that time, hindi pwedeng nakadepende kami Sa sa supplier. supplier lang. Tama. That's the reason why nakaisip kami ng idea na hindi madali at first, syempre, unang-una, kapital. Pangalawa, syempre, gaano ba katagal na yung mga client namin bibili sa amin. So, pero with the advocacy na meron kami, with the heart na meron kami para dun sa mga katulad naming nagsimula that time na ang hirap talagang bumangon during the pandemic. So, pinush talaga namin to help them. So, hindi kami kagad tumingin doon sa kikitain namin, doon sa mga customers namin. What we do is, sabi namin, makatulong. Katulad namin, that time na namumroblema kami financially. So, wala kaming ginawa kung hindi continue lang. Sabi nga, consistency is the key. So, dire-diretso lang kami until such time na sabi namin, masyado nang malayo yung nare-reach natin. So, we need to put up our own manufacturing. Commissary. Yes po, kasi dumating kami sa point na nahihirapan na kaming di kami binibigyan halos na nung Iniipit supplier na, namin. iniipit Yes po, na, parang ganon. Sabihin, mahal, kailangan mahal ang mataas. karne, marami kaming client. So, yun yung mga naging na-encounter naming mga challenges that time. So, that's the reason why we come up with an idea, magtayo na tayo. Mahirap at first, pero sabi nga, walang imposible pag talagang nagpursige kayo. Ilang taon po yung kumuha kayo sa supplier? Siguro, it takes 1 year or 2, mga ganun siguro, that time. So, syempre, aral-aral muna. Syempre, hindi pwedeng pasok ka kagad ng pasok sa Sarili. isang negosyo eh. So, kailangan, alam mo muna yung mga do's and don'ts. So, talagang inaral muna namin. And then, feasibility study, and then yung market ba namin, mag-sustainable ba talaga. So, doon po lahat nagsimula. And then, syempre, yung heart na talagang kailangan gusto mo yung ginagawa mo eh. I remember back then nung nagsisimula kami, bumili ako ng mga equipments. Then, kasama ko yung aking kamag-anak ko. So, bumili kami nung araw na yon. Right after, kinabukasan, sila dapat yung kasama ko. Iniwan nila ako lang mag-isa. So, wala akong experience sa pagbe-bake ng buns, ng bread. So, good thing ngayon na nakasira ako ng 7 sacks ng harina just to perfect it. R&D, research and yung para ma-perfect namin or makuha ko yung tamang combination ng colored burger. Kasi hindi po biro yung gumawa ng iba-ibang kulay na burger eh. Yes. Kasi yung ano yan eh, pag ang bread kasi medyo mabusisi yan. So once na hindi mo siya alam, dapa siya. Lapsak. So yun, yes. So 7 sacks po yun. Tanda-tanda ako talagang, it reminds me talaga every now and then na talagang grabe talaga. Pero yung lesson learned naman. Yes po, yes po. In other words, Perfect. before it became perfect, ito yung mga learning stages mo. Yes po. Sack number 1, this is what I learned. Sack number 2, this is what I Yes. learned. Sack number 3, this is what I learned. Pagdating mo sa ikapito, which is a lucky number, nalaman mo na Yes. kung ano yung talaga yung masarap. Yes. And I'm sure na nasasarapan din yung ating mga customer. Yes. Kasi lumalago tayo eh. Yes. Diba? Okay, balikan natin yung kasi imagine mo from pate to bakery. Di ba? Frozen lang, tapos- Those are two different industries. Yes, correct. Baker 1 to Baker 2. Di ba? So, anyway, yung pate, saan kayo ngayon kumukuha ng beef?
Meron po kami mga iba't ibang mga suppliers po na nag-export po na Nag-import? Yes, import po papunta dito sa atin. So yun po yung mga suppliers namin sa beef. So, magkano naman ang bili nyo ng kilo ng beef? Iba-iba po ngayon kasi everyday tumataas ang meat. Yun So na nga eh. ngayon lalong mataas ngayong season. So depende po sa mga suppliers. Pero the good thing kasi pag you buy bulk, hindi masyadong affected ng gusto. So, most of your beef saan galing? Brazil, Australia? Yes po, Brazil, Canada, Brazil. Brazil, Yun yung mga Canada. usual po. Brazil, I think, yun ang mura talaga doon. Yes po. Kasi grabe ang cattle doon Yes po. sa Brazil. Brazil. Alam mo ba yung gumagawa ng corned beef dito sa Pilipinas? They don't use beef eh. They use caro beef. Water buffalo. The taste is the same, the color is different. Pag tinikman mo, talagang lasang beef. Pero the price difference kalahati. Maybe you should explore that. Yes, Kasi thank you. ginagamit naman yan ng mga corned beef. Yung mga local Yes. corned beef natin, kinakain mo yan, caro beef yan eh. Taro. Mas And mura yun the po. biggest supplier is actually Bangladesh, India, and Pakistan. So explore that because you'll be saving a lot and the taste is the same. Lalo na if you put more garlic. Nako. Yes. You know, the best burger that I have tasted was in the tiny country of Liechtenstein. Nung matikman ko yon, that was probably 50 years ago. Sabi ko, wow. Wow. At saka yung bun na gamit nila, hindi soft bun eh. Similar to French bread. Medyo matigas. Sabi ko, okay to pang practice ng ng ating gums para magiging healthy. But when I tasted it, sabi ko, oh wow, this is the best hamburger that I have tasted. Garlicky siya. Garlic. Try it. Yes po. Thank you. You'll love it. Ngayon po, ilang varieties po ng burger meron tayo? Ilang kulay? Depende po sa request ng client namin. So that's the good thing about us po, no. So yung meron tayong iba't ibang kulay na nagtutugma doon sa iba't ibang team na gusto nila. Like for example, during the Valentine's Day, we Valentine's make Day. red buns. Request pa ng mga buyers namin, red. Yes, during yung mga All Saints Day, mga ganun, mga Halloween. So they are requesting for black. And Black. even on the during the yung sa election day. Elections. So meron signature color sila. So Yun we yung promote. Yes po. Gawa pa kami ng red, green. Green, pink, yan. Pink. Yes. May Wow. blue po ba? So ilang stores na ang customers natin ngayon? Actually, hindi na po mabilang yung stores na Wow. hawak namin. So nationwide po yun. Nice one. Yes Wow, po. congratulations. So, mostly po nasa Luzon yan. Luzon and Metro So Manila. ilan na yung Yes. commissary natin? Sa ngayon po, isa pa rin po. Isa? Yes po, So, pero where is it located? Malaki North yan. Caloocan po. North Sa North Caloocan. Caloocan. Nakikita ko nga, medyo ang dami lang yung binibake na buns eh. Yes po. So ilan na ba yung oven nyo? Meron kaming rotary oven po na malaki, yung kasya isang tao. So, isang salangan is umabot ng 36. Continuous yun eh. Yes po. Pagdating sa dulo, paglabas, luto na. Yes po. So, lumaki talaga kayo. Yes po, nag-invest po talaga kami sa mga equipment din. Kasi I remember nung pandemic, I have a chance na mag-supply sa isang malaking client. And tinurn down ko yung pagkakataon na yon kasi natakot ako na hindi ko kayang isupply yung kanilang yung request number nila. Yung requirements. So, yun yung isang malaking pagkakamali ko na natutunan ko. That's the reason why when we earn nung kita nung business, talagang binalik ko siya doon by means na bumili ako ng mga equipments. Just in case dumating man yung pagkakataon na ganun ulit yung mangyari, we are ready. So, kompleto ka na. Meron kang meat grinder, ribbon mixer, di ba? Yes po. Kasi doon sa ribbon mixer, doon mo nilalagay yung meat. Yes po. May binder din. Binder din yan. Yes Huwag ko po. nang sabihin kung anong binder. No? Sige. Tapos, Secret na lang. Secret. lalagyan niya ng black pepper, lalagyan mo ng Garlic. cayenne pepper, and then garlic pepper. Oh, yun. Pero this is what I suggest sa garlic. Di ba may powder yan? Yes po. Huwag.
Yes. I-chop mo yung garlic tapos i-fry mo before you mix it there. Kasi talagang litaw na litaw yung garlic. Lasang-lasa. Actually, what we using kung fresh talaga. Oh, fresh, tama. garlic and fresh. Fresh and then Onions. cut it into small pieces. Yes. And then Fry. deep fry it. Yes. Deep fry it. Pag medyo brownish na, brownish. crunchy na, that's the time you mix it there. Litaw na litaw yung lasa ng And the garlic. amoy ko, Sobrang sarap. Sarap. Ngayon po, nung nag-start tayo hanggang ngayon, ilan na po yung tao natin, trabahador natin? So ngayon po, nasa na rin kami. Lahat-lahat po ba kasama yung mga siguro nasa 10 mahigit na rin po. Ang dami na. Sipin mo. Pero nung nag-start po kayo, Kaming dalawang Dalawa lang po mag-asawa kami. lang talaga. Siyempre, nag-start po kami pandemic. So, dalawa lang kami. Siya sa marketing, ako sa sales, deliveries. Parang one-man team lang po. Marunong ba tumawad dito sa palengke? Kasi yung in-charge ng marketing. Kaya naman ko. Kaya naman po. Kasi yun ang sikreto sa food business. Yes po. Yung procurement, yung marketing. Pag hindi ka magaling sa marketing yan, unang-una, baka hindi sariwa ibibigay sa iyo. Baka may sakit yung ibibigay sa iyo. tama. Yes po. Tsaka nakakatawad naman po since bulk naman po mag-order. Akin naman po ang purchasing. Napakaganda. It's one of the success stories na talagang gustong-gusto kong pakinggan. Kasi husband and wife team eh. Yes, Diba? tandem. Yun yung sinasabing napakagandang tandem yan, husband and wife. Isipin mo, board meeting sila sa bedroom. Sa bedroom. Doon yung board meeting. Oo. Diba? Saka yung nag-start po ng may 7 sako ang nabutas muna bago ma-perfect ito. Actually, galit na galit nga po si Mrs. that time. Tingnan Ano ba niyo po. pinagagagawa mo? Imbis na kumita tayo, nalulugi tayo. Sabi ko, Lagot. ako naman, relax lang. Sige, kasi I believe yun niya. Pag may passion ka talaga dun sa ginagawa mo, talagang walang imposible. Siyempre, samahan mo rin ng dasal. Dasal. Talagang imposibleng hindi mo makuha yung bagay na yan. Kayo po ba'y tapos ng anong Kaya ano lang po ako, college lang po ang ano ko po. Ako po, graduate ng legal management po. legal management? Lagot ka. Delikado ka dyan, Delikado partner. ka, Master. Delikado tayo dyan. Kaya ingat tayo. Mabait naman tayo ko. Mabait. Ilan po yung sizes ng ating burgers? Yan po. Sa ngayon po, meron po kaming big buns, tapos and then yung quarter pounder, yung pang high-end po na mga... Size 4 inches Size po 4 ng inches na po buns. yun. And then meron din po kami pang buy one, take one, and then mini size. Yes po. Depende rin po sa Request ng client. customer. Opo. Kasi Kung gusto minsan nila. may nagre-request, pwede po ba mas malaki dyan or mas maliit dito? We can provide po since kami naman po yung Yung gumagawa. manufacturing. Yun po. Wala ba kayong balak magtayo ng burger house? Kasi sigurado akong papatok yan. Good question yan, Kong. We tried na po, pero sabi ng mga client namin, Sir, focus na kayo sa manufacturing. Let us handle the market din nga, yung sa mga stores. So, mas totoo naman, we tried it at first, pero hindi namin siya ganong napopokusan kasi nga nakapokus kami talaga kung sa Sa paggawa, pagsusupply sa po, pagsusupply. oo. So, sabi ng mga client namin, nakakatuwa kasi yung mga customer namin from 20, when we started until now, nasa amin sila. From one store, coming from 5 stores, 9 stores, they're also do franchising na rin. And kami yung nagsusupply sa kanila. Ang kinakatakutan kasi nila na Sa inyo lahat. you will be competing with them. Yes. Yes But if po. you are going to assure them na we will put it in a place na malayong malayo sa inyo, Para I'm walang sure they will competition. understand. Kasi mas makaka-popular pa yan. It's also offered in their store. So, may magandang effect yan. Multiplier effect ang tawag dyan. Di ba? So, subukan nyo kasi Yes, ma'am. napakaganda, colorful siya, and then very Yes. attractive. Pang-family. Hindi lang pang family, kung hindi, mga Okay. millennials talagang pupunta dyan. Yes. Di Pang ba? may Yes. groupings. Opo. Actually, mabenta pa talaga yung colored burger sa amin kasi bago nila kainin sa mga Pictures. shops, There. picture muna. Instagrammable. Yes po. Yun. TikTokable. Yes po. All. So, just a suggestion. Yes, Yes po. po. We can consider. Make sure na
you will not compete with your present clients. Lahat naman po nasa metro, no? Or karamihan? Hindi Metro lang Manila. po, marami din po sa provincial po. Like Baguio, Ilocos Region, yan po yung mga kalimitan namin customer, Pangasinan. Mag-Mindanao na po kayo. Actually, meron din naman po meron mga din. few na pupunta sila, sila yung nag-arrange ng kanilang setup ng ano. Yun po yung medyo nagiging sa amin, challenge namin, yung pag-turn o po nung product namin papunta sa Mindanao, yung mga ganyan. Pero may mga clients kami na sila na yung nag-arrange po ng mga ganung bagay. Ayun. Talagang unstoppable na yan. You know, one day I would like to see you in other countries because I don't think yung ibang bansa gumagawa ng ganitong klaseng Ayun. burger. Eh. Yes. Outside Diba? the Philippines pala. Like Singapore. Unahin natin Singapore. Kasi ano yan, melting pot ng lahat ng mga bansa nandyan eh. So you start with Singapore. Pag nag-click yan, you can go anywhere in the world. Outside the Claim po country. namin yan. Si God's will po, mangyayari yan. Ngayon po sa online tayo malakas talaga. Yes po. Ano po yung ano po ng tao sa feedback sa mga online? Like, pang iniiwan nilang feedback sa atin. Actually, maganda naman po yung dahil nga po sa ganda ng outcome na nakukuha namin. So, kami yung usual na supplier na nanghihingi ng feedback from our clients eh. Kasi we believe na pagka humingi ka, parang dinadaya eh. So, ginagawa namin, hayaan namin silang magbigay ng feedback sa amin ng silang personal. Kasi iba pag personal eh. Yung tipong magsisend sila ng feedback nila, feedback ng customers nila. And then, doon naman, natutuwa kami. So, pag binigyan na kami ng feedbacks, at least kami sa sarili namin, alam namin na hindi namin dinaya yan. Galing talaga sa puso ng mga clients namin. Saka the best feedback and the most accurate feedback is the increase in sales. Yes. Yes. Pag tumataas yung sales, okay to Yes po. Di ba? Tanggap po sa market. Imagine mo naman na ngayon meron na kayong rotary oven. Yes po. That's a very expensive rotary oven. Totoo. I'm sure later on, pwede rin kayo magbenta ng bun lang actually. Colored bun sa mga supermarkets. Oh. You can sell colored buns sa supermarkets. Sa bakeries. Yes. Pwede din. Yeah, I mean, pwede sila mag-offer, you have colored buns. Kasi pag nagiging popular yung colored hamburger, maraming magdi-DIY yan. Ibang patty. Sabihin lang, gawa ito ni Mami Ice. Ni Mami Ice. Ito yung sikat eh, guys. Pero DIY pala. Pagtikim, hindi ito kay Mami Ice eh. Pagkagat, tinapay lahat. Ay, iba pala yun. Ayan. So, paano po kayo kukontakin if ever gusto nilang maging supplier kayo? So, para po sa mga gustong mag-avail po ng aming mga products, so, kontakin lang po nila kami sa aming FB page. So, Mami Ice Online Kitchen. Or they can call us po sa 092. Okay na po ba? Oh, of 0927-406-7582. So, doon po sa mga startup na business owners, wag po kayong mahiyang mag-message sa amin. Tumatanggap po kami even mga nag-startup lang po. Kasi minsan baka sila dahil gusto nila, malalaki na yung nahawakan. No po. One of our advocacy po sa Mami Ice is, kung mapapansin, ang tagline po namin is providing business. So we want to help small business owners na gustong makapag-put up ng kanilang sariling negosyo. Isang advokasya rin. Yes po. Yes Isang po. At saka ang advokasya. kagandahan po sa amin, no minimum order po kami. So let's say, ito lang yung budget nila, why not? Kasi ano naman po pwede nating bigyan kahit na small ang budget lang for start. So for startup. Sa startup po, magkano yung parang pinaka-standard price range po? Depende po sa budget. Budget Kasi minsan talaga. po, nagbibigay ka ng startup package, which is may mga clients tayo na hindi rin naman kaya hindi nila afford. That's the reason why we come up an idea na kaming mag-asawa na hindi kami magbibigay ng anything na yung katulad ng sinabi niya kanina na wala kaming minimum orders. So kasi nag-start din kami pa isa-isang kilo eh. Kasi wala kaming choice eh. Kung hindi, yun lang ang pera namin, yun lang ang ibibili namin. Yes. Pag bili namin,
benta, tapos pag bibili na naman kami. Ganun Takbo lang. sa kusina ka agad. Yes po. So, nirolling lang namin. So, gusto namin kung paano namin ginawa before na alam namin yung sistema namin makakatulong din sa mga kapwa natin. Pero yung Bizard budget lang po, para meron silang maisip sa, pwede na ako mag-start kasi may ganun ako. Yes, as low as lang po, Kahit 300 pesos to 500, they can buy Pwede it. ka na. Yes po. Pwede na tayo, Andres. Sa mga pang buy one take one, mga ganun po. Usually po kasi yun ang ine-inquire sa amin. How much po yung mga pang buy one take one? Ayan. So ngayon, then okay. nagsasuggest Magkano po. naman ang kikitain ng reseller? Kasi gusto magtanong ni Joe. Yun, that's a good question po, no? So, kung reseller naman po, it increase po mga 40% to 50% po yung markup Aba, natin po. laki. Yes po. Wow. So, lalo po kung finished product na yung nila, so they can earn as much as 100 to 200% po. Yung sariling gawa na nila. Isipin mo naman, kung may Opo. puhunan ka ng 1,000, tutubo ka ng Tutubo 1,000 a ka day. na 30,000 a month. Oh, ayaw mo pa ba dyan? Siyempre, Kaya, gusto. kayo dyan, sa mga nakikinig at nanonood, Mami Ice, hamburger. Mami Ice Food Corp. Yan. Kikita kayo ng 30,000 sa puhunang 1,000. Kita niyo yan. Sisimulan na daw po ni Ma'am Jo sa Sunday. Open naman kayo doon. Yun lang, Open ma'am. po kayo ng Close kami ng Sundays. Sunday. From Monday to Saturday po. Nagpapahinga naman sila, Joe. So close mo ng Sunday. Bali po, Monday to Saturday. Yes po. From 8 a.m. till 5 p.m. po. 5 p.m. So, iniwanan nyo yung dating negosyo nyo na tela. Garment. Yes Ay, po. garment. Yung garments, iniwanan nyo. Yes po. Nag-focus na po kami dito. Tama yun. Stay focused. Stay, Yes. Stay loyal. In one business, hindi malayo na talagang sasucceed Lalaki. kayo. And right now, I could say na talagang nag-succeed kayo. Ang problema na lang nyo kung paano kayo magiging bilyonaryo. Bilyonaryo, hindi milyonaryo. Kasi, And I'm sure na hindi malayo yan. iyo. You have to remember na Kentucky Fried Chicken started with $35. Now he's worldwide. I want to see you worldwide. We started it all. Iyo. Colored hamburger. Colored hamburger. And with Colorful and tasty. Overload. Diba? Burger. Huwag na yung overload Wag na. kasi parang gumagaya tayo dyan. May Ang sikat importante, ngayon colorful and very tasty. And very tasty. Mag-overload ka nga naman, hindi naman tasty. Hindi Hindi sulit. magda-download ka kasi sakit ng tiyan mo. Galing ha. Ayan. Basahin muna natin ang comments ngayong umaga. Ihahatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kapro Pinoy! Kong Butch and Ma'am Joanna, galing kay Erling the Bachelor, Abigail Alaan, Betty Burgos, Asit Romonet, Jennifer Castro Saloba, Jed Josan, oy, Kuya Lito, ikaw yan, Engari na Hagot, Nessie Sagario, Palmea Redmond, Panga Palmea, Cassandra Valdez, Girly Caballero, Chela Villa Hermosa, Reselin Rapana, Ice Baby Angeles. Oy, thank you for featuring Mommy Ice Online Kitchen. And Nairda Agot, all staff of Mommy Ice Burger watching here at the commissary. We're so proud as a staff and a part of Mommy Ice Food Corps. Thank you and congrats, Ma'am Sir Albert Angeles, Ice Baby. Parang napapakatuloy ako, Angeles. Noah Santos, magandang morning, Kapro Pinoy. Burger! Grab! Ang laki! Hazel Santo, wow! Napakalaking burger. Pagkain ko na yan the whole day. The whole week. Solid! Redmond Panga Palmea, wow! Sarap naman! Ken Lagrimas, nagkikater din po ba kayo sa mga events? And available din po ba kayo online? Sana matikman ko yan soon. Super nakakatakam, tsaka nakaka-plus point ang mga kulay ng pants. Sagutin mo. The question is, nagkikater ba kayo sa mga events? Yes po, nag-cater po kami sa events. Ang tawag nila doon is burger party. So, yung mga ganun po. So, gumagawa po kami ng burger po sa mga ganun po. At siyempre, available po yan online because they started online. Online. Yes po.
Okay, ayan. Kung nagtaho party si Joanna, nako, sa birthday ni Kong, mag-burger party tayo. Ay, kate Jesus, malapit na. Wow, grabe. Ang lalaki naman ng mga burger na yan. Nakakatakam, grabe. Mukhang sulit na sulit ang bayad. Naku, sa laki ba naman, hindi pa nakasulit yan. Sa ganyang kalalaking burger. Jay Garcia, yummy naman ang mga burgers na yan. Mukhang siksik rin sa fresh ingredients. For sure, mabenta yan. Justin Lai, ano po yung best seller ninyo? Best seller po kulay? namin is yung quarter pounder po. Saka yung malalaking burger po na ganyan. Ay, may quarter pounder din sila. O Ira. O, bagay na bagay sa iyo yan. Archie Del Oro. Very inspiring naman po ang inyong story, sir. Good to hear na kahit marami kang pinagdaanan, tunay nagbunga na ang iyong hard work. Kudos po, sir. And more customers to come. Jess Belmonte, bukod sa napakasarap na, super creative at unique ang mga burger variants nila. Highly recommended ang mga burgers nila. Promise! Uy, may promise pa siya. Sulit na sulit ang inyong bayad. AI Hernandez, sulit ay AI Hernandez, sulit ang bawat talaga may sentimo pa talaga, may sentimo pa talaga. Highly recommended para sa mga burger lovers. Louie Villegas, napakayami ng burger nila. Promise, sa isang burger, 5 taon na kaming nakakain at siksik rin yung patty nila. Super beefy and fresh. Yung mga gulay, pati sauce, malasa. Jeneline, ang dami ng customer dito, sir. Jeneline Rosa, grabe, ang lalaki ng mga burger, nakakabusog yan. For sure, pag hindi ka nakabusog, yan naman sa laki ng burger yan. Ewan ko na lang sa pituka mo. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Tama ka, alam mo Andres, ako, pagtingin ko pa lang, busog na ako eh. Hindi pa nga ako kumagat, busog na ako. Nalula nga ako, sir, nung pinasok eh. Oh, pagpasok sabi ni Kong, wow. Ang nakakatuwa dyan, bukod dyan, may mga iba pa silang mga burger buns, like, for example, Halloween, may mga Yun nga. design. May Sa design. kanila pala nanggagaling yun. Sila pala manufacturer. Nagulat ako. Tingin mo, Andres, pagkumpitahin natin yung mga clowns, mauubos nila yan. Yung clowns na naman. Where are the clowns? Where are the clowns? Where are the clowns? Kay Mama Joke, kaya niya isa yan. Send in. Lagot, nananahimik si Mama Joy. Oy, si Joe, masama ang tingin kanina pa. Akala siguro niya hindi ko siya tinitingnan. Sinisipatan ko, nakikita ko, masama ang tingin diyan sa pulang Giant Burger. Ayan mo, Joe, babantayan ko. Ay, sir, kung yung buns po ay na-perfect after 7 stocks, yung mga sauces naman po, yung mga mayo-mayo, ilang trial yan? Sa mga mayo naman po, we tried it po na gawin kaso medyo hindi kinakapos kami sa oras para pag gumawa talaga yan. So what we did po is binigay namin yan sa eksperto. So sila na yung gumawa and then kami naman, we try, nung sila na gumagawa, tinitikman namin pag pumasa sa standard namin. So kasi ang QC namin yung mga anak namin. So kasi ang mga bata magaling ang food tasting niyan. So pagka natikman nila at okay sa kanila, kinukuha namin sila. Hingi namin sa kanila ng feedback, tapos pag okay na, yun ang Laban na. Yes. Yeah. Yes. Yung mayonnaise ba nyo? Kasi yung Japanese mayonnaise, mga 60 to 70% ang soya oil niyan. At medyo maalat siya. Kaya masarap na sauce yan. Kunya may fried chicken ka. Yun, pagkagamitin mo ng sauce, hindi ka na kailangan magsawsaw pa sa mga oyster sauce o kaya soya sauce. Pag tikim mo dyan, tama na yung alat. So, sa hamburger, ano yung profile ng tawag nito, mayonnaise nyo? Salty, cheesy, or sweet? Of course. Caroline. Dahil po Pilipino tayo, napakahilig po kasi ng Pilipino sa matamis. Manamis. So sweet po talaga siya. Manamis Creamy na tamis. sweet po. Well, it would be a good combination kasi yung pate mo medyo maalat na. At saka garlicky. So, pag medyo sweet yan, okay rin yan. Yes. Kasi salt, and then salty pa yung sauce mo, sobra na maalat. Yes po. Kidney ang kalaban yan. And then sa
ketchup naman po, we highly recommend po na gamitin po is tomato ketchup. Oo naman. Yes. Kasi yung banana ketchup namumuo eh. Yes. Balanse din po Hindi yung consistent blend. yung ano niya, yung thickness eh. Iba talaga yung tomato. Tomato. Meron namang mga masasarap na tomato like Del Monte, ketchup, meron ding Heinz ketchup. Ito masasarap yan. Yes. Yes po. Wala akong nabanggit na local, ano? Sorry. Yung ano po, yung patty, ano po yung dessert kilo niya kapag ganyang kalaki? Depende po sa required pa rin ng customer. Pero meron kaming tinatawag yung mismong ino-offer na namin na ready-made na. Meron Standard, kaming- standard. Sa standard po, meron kaming sa isang pack po 200 is 1 kilo. So 5 laman. So 200 grams per patty po. Ba, malaki yun. 200 grams. Oo, malaki nga po siya. Ito po yun. Or, Ito Yes pong po. ginawa po namin na ito is yan po yung half kilo, 500 grams. half kilo. Yes Ang pati na yan. Yes Sa po. patty po. Kasi dinoble nyo. Yes po. Kasi may mga client po kami na pwede po ganitong grams. Kung ano po yung requirement nila, yun po yung ginagawa namin. Okay. Okay, pero yung mga restaurants na sinusuplayan na nyo, siyempre yung regular na pate. Meron din pong nagre-request ng, kunyari, ganyan po. Meron silang request. Frozen naman yung pate, no? Pate, yes Pag po. i-deliver. Yes Sila po. na yung nag-grill. Yes po. Yes po. Ayun. Sila na po nag-prepare ng lahat ng So ano at sa amin least po. pag-request ng client na Clients. matakaw ako, medyo Patok sa 500 kanila. grams yung gusto ko na pate. Ayun. Meron din po yung budget meal na tinatawag nila, Ano yung pang buy one take one. Budget meal na Budget na patty. Patties. So gumagawa din po kami noon, pinaliliit. Meron din bite size, yung sobrang liit na Mini. bite size po, iba Bite pa po yung mini. Ah. So talagang parang ano lang siya, talagang isang subo Parang lang. popcorn. Yes, parang ganun lang. So, wala nang banon, kanin na. Meron din po. Meron pa rin. Meron din po. Ginagawan pa rin po namin yun. Grabe naman. Yung bilao sa- Yun sa lilipot na yun. Pinauso is ma'am, meron po. Ang tawag naman yun, parang pizza burger ang tawag namin doon. Kasi yung malaki talaga siya. Sukat siya ng isang bilao. Bilao. Yun, pizza burger naman ang tawag natin doon. Nako, ang sarap Pang siguro birthday ng laman yun. noon, yung pizza burger na yan. Cheesy yun. Yes po. Cheesy at saka may bacon, may mushroom. Oh my God! Di ba, Tigilan natin tong programa na ito. Natatakam na ako eh. wala po. Ito yun. Wala dito yung pizza burger. Di ba? Napaka-interesting nito. I mean, I was amazed really when I saw the hamburger. At kanina nung pumasok ako, nagtanong ako kay Andres. Andres, sino ba yung guest natin ngayon? Aba, lately, mga guest natin talagang napakagandang Panalo. mga episode, no? Yes. And kaya tingnan mo, ang daming comments ngayon. Opo. Ang mga comments na yan, bakit wala kami rito sa Cebu? Oo, Bakit Cagayan wala de kami Oro. sa Davao? Wala kami sa Cagayan de Oro? Mag-antay kayo dahil talagang pupunta sila dyan. Mag-i-scout ng location pa. Ayan. Yes po. Ito, tuloy-tuloy naman natin para ibigay ang pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko. Nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Yes! Ayan, ang ating lucky caller ay manggagaling mula sa Quezon City, Kyle Hernandez. Hello, Kyle. Magandang umaga. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Babae ba ito? Lalaki. Okay. Okay, Kyle! Hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Albert and Mami Ice sa kanilang pagsisimula ng kanilang Mami Ice Food Court. 50,000 po. 50,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 200 pesos? Joanna, itanong mo na. Mami Ice at Sir Albert, magkano po ang pasimulang kapital? 25,000 po. Uy! Nako, kalahati. Sayang, nako. Sang kagat, pasok lahat. Kaya naman, Sabi ko pa naman sa sarili ko, ito, pag nahulaan, sabihin ko 1,000 yung mapapanalunan. ay sayang! May dagdag na naman, no? Kyle. Nako! Kaya naman, bukas, dagdag ulit tayo ng 200. 400 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2, Kombucha and Miss Joanna. Kahapon, nadali 1,200. Oo nga eh, kahapon. Ngayon, hindi po nakuha ni Kyle. Nung meron pa binanggit next. na yung figure, nung biglang sabi ni Pinky,
Oh, wow. Nakuha eh. Kalahating milyon. Kayo po ay 25,000 Yes po, pesos. that was last money on my pocket during the COVID, yung pandemic po. Sabi ko sa sarili ko noon is, if I lose this 25,000, hindi ko na alam yung kasunod. Kasi I don't have the means para magtrabaho that time kasi hindi ka makalabas. So, the only thing na ginawa namin is kung ano yung resources na meron kami, which is online selling. So, nag-focus kami doon. Then, yung 25,000 doon, yung sabi ko kay Mrs., ibili natin ang products mo to start up. And then, kasama na doon yung rep. Bumili kami ng rep na worth, imagine nyo na lang yung freezer na worth 3,000. Kung makakabili ka ng 3,000, anong itsura kaya nun? Sobrang liit na, sobrang luma na talagang old school na rep. Yung Second mabibigat. hand, sir. Yung sobrang bigat po na pag binuhat mo, 3 tao pa yata, 4 na makakabuhat. Yung lumang-luma talaga po na rep. Nakabili kami nun, so for 3,000 pesos. So, we are so talagang grateful kahit papano. Binigay ni Lord mo kahit na lumang-lumang freezer binigay sa amin. So, doon kami nag-start. And then, kinalaunan, yun na po. Nakabili kami ng mga malalaking freezer na. And the rest is the history na po. Lesson. Alam mo, pag sinasabi talagang last money, magsasucceed yun. Bakit? Dahil talagang magsisikap. Yes. Yung mga nagninegosyo na, ito na yung last money. Pag hindi pa ito uunlad, iwan ko kung ano mangyayari sa amin. Kaya hindi yan papayag na hindi magsasucceed. Yun. So that Gagawa is the ng lesson paraan. na pag last money ay talagang ininegosyo mo. Talagang gagawa at gagawa ng paraan yung magninegosyo na mag-succeed yung kanyang negosyo. Ipanalo. Why? Kasi wala nang babalikan. Yes. Ngayon, yung mga taong maraming puhunan, kunyari, ito, mamumuhunan ako. Pag nawala yan, meron pa ako eh. Hindi yan magsisikap. So, lesson of the day, magdasal kayo na last money na yung inyo. At pag last money na, sabihin mo, last money na ito, magninegosyo ako. Baka yung iba naman, last money na ito, itataya ko ito. Wala. Iba yun. Wag ganon. Ibang sugal yun. Hindi yan. Sa negosyo. Sa negosyo. So, kaya magdasal na kayo. Andres, Joanna, magdasal kayo na last money na ito. Sweldo namin. Ay, hindi naman last money yun. May inaasahan ka pa next month eh. Ano na lang. Ayun So, na lang wala po kayong natin. pag-asa. Kasi hindi kayo magkakaroon ng last money. Merong every month dumarating eh. Pag may Judith na, pag Judith na. Anyway, thank you very much, and I'm really sure that you have inspired a lot of our viewers and listeners. Yes. Kaya palagpakan natin si Albert at saka si Mami Ice. Bakit mo naman tinatawag si Mami ng Ice? Ice, Yun po yung name. gusto Malamig niya. ba sa'yo? Yun po kasi ang name niya is Tama. Aida. So, nakasanayan sa kanya ng tawagin is Aisa. So, just Ibulong mo lang. Nag-mic na. Nag-mic ka pa. But really, your story is really inspiring. At imagine mo sa Nego 25,000 success. ngayon, grabe na. Ang laki na ng komisary nila at ang dami na ng customer nila. And I'm sure na itong mga produkto nila ay nasa TikTok na yan, nasa Instagram. Instagramable Yes. TikTokable. TikTok ka po. TikTokable, Instagram, Reelable. Reelable. Baka may babatiin po tayo, mga Hindi, anak. kanina nanonood yung staff nila eh. Opo. So, batiin nyo yung staff. Kasi, imagine mo naman na hindi lang nagtatrabaho, kundi talagang sinusuportahan Yes, talaga. nanonood. yun po yung maganda sa mga staff namin. Yun nga yung sinasabi ko lagi na hindi naman kami magiging ganito. It's all because of them. So, I just wanna say thank you po sa lahat ng mga staffs na bumubuo ng Mami Ice Food Corporation. Siyempre sa mga buyers na patuloy po na naniniwala sa amin. And also sa mga kaibigan din namin na wala pong sawa na tumulong din sa amin. So, yun po yung hayaan niyo po na si Lord na po ang magbalik sa inyo ng lahat ng tulong na yan. Maraming salamat po. Ayun. Siyempre po sa mga anak ko na lagi nakasupport din po pagka inuutusan ko na gawa ka ng posting para dito sa ating page.
gumagawa naman po sila. So, mga anak, since nasa school kayo, ingat kayo dyan. Sa parents po namin na laging nakasupport, laging nag-up ng mga posting namin. Salamat po sa inyo. Ayan. Ayan. So, again, thank you very much for guesting in our show. Thank you po. Ang purpose naman ng programa namin is this is an advocacy to support Filipino products. This is an advocacy to actually encourage Filipinos to do business. And it so happened that yun din ang advocacy nyo. Yes po. Kaya sa halagang 300 pesos, pwede kayong magsimula ng negosyo. Nag-resell Pero hindi ba? last money yun. Hindi. Startup yon. Ayan, maraming salamat po ulit, Sir Ma'am. At naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Mommy Ice Food Corporation ni Albert Angeles at Mommy Ice. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Power Stories of Nego Success. Dahil ang export quality ng Putuan. Batuan powder ang bibida sa ating kwentuhan. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy, ito na ang ating panahon.